Paano kung may nagpakalat ng tsismis na hindi anak ng asawa ang isang bata? Sa panahon ngayon, napakadaling magpakalat ng tsismis, ngunit paano kung ang ikinakalat ay napakabigat na akusasyon na ang isang anak ay hindi umano tunay na anak ng kanyang ama, kahit wala namang malinaw na ebidensya. Mahalagang tandaan na ang tsismis ay hindi katotohanan, ang isang aligasyon ay hindi nagiging totoo dahil lamang sa maraming naniniwala rito. Sa batas at sa lipunan, ang sinumang nag-aakusa ay may pananagutang patunayan ang kanyang sinasabi. Kung ang isang tao ay nagpakalat ng ganitong tsismis nang walang sapat na ebidensya at nasira ang reputasyon ng pamilya, maaari itong magdulot ng seryosong epekto, emosyonal, panlipunan at maaari ring magkaroon ng legal na pananagutan. Depende sa pamaraan ng pagpapakalat, maaaring pumasok ang usaping paninirang puri o iba pang kaugnay na batas. Ang eksaktong kaso ay nakabatay pa rin sa mga pangyayari at sa magiging pagsusuri ng mga otoridad. Ano ang dapat gawin ng biktima? Una, huwag gumanti sa pamamagitan ng paninira rin. Ikalawa, mag-ipon ng ebidensya kung ang chismis ay nasa chat, text, social media, or video o may mga testigo, itago ang lahat ng ito. Ikatlo, kausapin muna ang taong nagpakalat upang malaman kung handa siyang itigil at itama ang maling impormasyon kung hindi ito marisolba. Maaaring humingi ng tulong sa mga barangay o sa barangay kung naaangkop o kumonsulta sa isang abogado upang malaman ang tamang legal na hakbang. Kung mapatunayan na may paglabag sa batas, maaaring magkaroon ng proseso ng reklamo at pananagutan ayon sa umiiral na batas. Paano naman kung ipa-DNA test ito? Ang DNA test ay isang siyentipikong paraan upang makatulong sa pagtukoy ng biological relationship. Ngunit hindi ito otomatikong dapat gawin dahil lamang sa chismis. Karaniwang isinasagawa ito kung may legal na dahilan o kung voluntaryong pumapayag ang mga sangkot. Kung lumabas sa DNA test na ang chismis ay mali at ang bata ay tunay ngang anak ng kinikilalang ama, hindi ibig sabihin nito na otomatikong magbayad ng DNA test ang taong nagpakalat ng chismis. Maaari lamang itong maging usapin kung may legal na proseso at may utos ang hukuman o may ibang legal na batayan para sa danyos o reimbursement. Pero bilang usapin ng pagiging patas, maaari itong hilingin o pag-usapan ng mga sangkot, ngunit tandaan na walang batas na otomatikong nag-oobliga sa nagpakalat ng chismis na magbayad ng DNA test. Kung tumanggi siya at nais mo pa ring magpa-DNA test upang linawin ang katotohanan, maaari mo itong gawin kung may pahintulot ng mga taong sangkot o kung may legal na proseso. At kung mapatunayan ng DNA test na mali ang kanyang paratang, ang resulta ay maaari mong gamitin bilang mahalagang ebidensya. Maaari mo ring hilingin sa hukuman kung may legal na kaso na isaalang-alang ang mga naging pinsala at gastos na dulot ng walang basihang akusasyon. Ang hukuman ang magpapasya kung may dapat bayarang danyos o reimbursement. Ang pinakamahalagang aral ay ito: huwag magpakalat ng impormasyon kung wala kang matibay na ebidensya. Ang isang maling salita ay maaaring makasira ng pamilya, pangalan at kinabukasan ng isang inosenteng bata. Bago maniwala sa chismis, hanapin ang katotohanan at bago magsalita, isipin muna ang magiging epekto ng ating mga salita. Disclaimer lang ha, hindi ako abogado at hindi rin ako legal expert. Nagbabahagi lang ako ng legal information para sa dagdag kaalaman. For awareness lang ito ha, at hindi ito advice. Sabi nga sa batas, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya para sa akin, mas mabuting may alam kaysa manghula. Kaya ligtas ang may alam. Ano sa tingin mo? I-comment mo ang opinion mo at kung gusto mo pa ng legal topics na madaling maintindihan, i-follow mo ang page na ito na very correct. Correct. Check.